Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay, 16 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Martes. Ika-28 na sa buwan ng Hulyo, taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating House Speaker Martin Romualdez, pinagpapaliwanag na ng Ombudsman sa reklamong plunder at graft. Mga ebidensya sa pinaniniwalaang ghost project sa Taguig isinumiti na ni Senator Lacson sa Ombudsman. Meralco, nababahala naman sa kahilingan ng PBBM na alisin ang system loss charges sa kuryente. Kinatawan ng party list na kinasuhan ng graft dahil sa conflict of interest nagpiyansa. Kumpanya na nagsupply ng bakal sa gumuhong hotel sa Angeles City, Pampanga ni Raid. Davao Oriental, binulabog ng lindol. Pagkamatay ng isang trainee ng Navy habang nagsasanay, iniimbestigahan na ng hukbo. At lolo kinuyog ng mga bubuyog, patay sa Leyte. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinagsusumiti na ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang sangkot sa kanilang counter-affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation kaugnay ng mga reklamo sa anomalya sa flood control. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may 15 araw si Romualdez wala sa pagtanggap ng utos para magsumite ng kanilang opisyal na sagot at depensa. Kapag nakapagsumite na ang lahat, sinabi ni Clavano, na saka pa lamang susuriin ng Ombudsman ang mga ebidensya upang desisyonan kung may sapat na batayan para isang pangkaso. Sa hiwalay na pahayag, nagpasalamat naman ng Ombudsman dahil binigyan sila ng kalayaang mag-imbestiga ng walang makikialam. Kahit pa humantong ang mga ito sa taong malapit mismo sa Pangulo. Samantala, kinikilala ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Pangulong Ferdinand Marcos Junior sa bayan at tungkol sa ginawang investigasyon sa flood control project anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagpapasalamat umanong anti-graft body kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi sila pinipigilan na gawin ang kanilang trabaho. Kahit umano kaalyado o malapit sa Pangulo ang matamaan ng investigasyon, ay hahabulin pa rin nila kung may mga ebidensya. Itong reaksyon ng Ombudsman sa binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na malapit na umanong makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Clavano, ganito dapat ang pagpapanagot o accountability, walang pakiusapan at walang palakasan. Samantala na isumiti na ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya naman tungkol sa mga kahina-hinalang infrastructure projects sa Taguig City, ang balwarte ng pamilya Cayetano. Kumpiyansa ang senador na may sapat na katibayan para kasuhan ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga nasa likod ng naturang anomalya. Bukod sa testimonial at documentary evidence, nakapaloob din sa dokumento na isinumiti ni Lacson ng official records mula sa government websites at iba pang galing sa reliable sources. Sinabi ni Lacson na ang anomalya sa infrastructure project sa Taguig ay kombinasyon ng makabago at lumang estilo ng korupsyon. Batay sa record, mula 2020 hanggang 2025, hindi bababa sa 14.4 billion ang tinanggap na alokasyon ng Taguig para sa mga tinukoy na project.
Target naman ng National Bureau of Investigation o NBI na tapusin ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games o Southeast Asian Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, susundan ito ng paghahain nila ng rekomendasyong kaso. Samantala, wala pa unang tugon ng Commission on Audit sa hiling ng NBI na certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Hinihintay din ng ahensya ang sagot ng Securities and Exchange Commission sa mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated mula noong 2017 hanggang 2026. Sa hawak ng mga dokumento ng NBI, tumanggap umano ang nasabing non-government organization ng 6.7 na bilyong piso na pondo mula sa PSC, Philippine Olympic Committee at Department of Budget and Management para sa 2019 SEA Games. Samantala, nababahala naman ang Manila Electric Company o Meralco sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charges sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Meralco Executive Vice President at CEO Ronnie Apirocho, dapat isailalim sa masusing pagtalakay ang naturang hakbang dahil sa posibleng epekto nito sa operational at financial status ng power distribution utilities. Sinabi ni Apirocho na bagamat nirerespeto ng kumpanya ang patakaran ng administrasyon, malaga na ikonsidera ang krusyal na papel ng system loss charges sa operasyon ng buong power industry. Sa kanyang katatapos na ika-5 State of the Nation address, pinanggit ng presidente na panahon na upang alisin ang system loss charges. Kailangan kumilos agad ang Kongreso at pagtibayin ang panukala na magbabawal sa mga distribution utilities na mabawi ang system losses sa pamamagitan ng pagpataw sa electricity bills ng consumers. Itong inihayag ni Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts. Ayon kay Ridon, dapat agad nang repasuhin ang mga umiiral na regulasyon sa panig ng Energy Regulatory Commission para mabawasan ang system loss charges habang hindi pa napagtitibay ang bill. Sa panukalang amyenda sa Law, dadaan ito sa Kongreso at walang katiyakan kung kailan ito mapagtitibay. Gate pa ni Ridon, ipagbabawal din ang recovery resulta ng inefficiency, palpak na maintenance, mga ninanakaw na kable ng kuryente at iba pa. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, duda naman si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona na makukulong ang mga sangkot sa flood control scandal. Kabilang na ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, iginit ni Vice President Sara na wala namanong natupad sa mga naunang pangako ng Pangulo na may makukulong bago magpasko noong nakarang taon. Dahil dito, payo ng Vice Presidente sa publiko na huwag nang umasang makukulong pa si Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal na mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Ginawa ni BP Sara ang pahayag kasunod ng ulat naman ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang sona na malapit na ngang isampa ng ombudsman ang mga kaso laban sa dating House Speaker. Target naman tapusin ng Kamara ang pagbabalangka sa tax relief measure sa darating na Agosto. Kaugnay ito ng naging panawagan sa Kongreso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona na itaas pa sa 350,000 pesos ang threshold para sa income tax exemption. Ayon kay Congressman Miro Kimbo, chairman ng House Committee on Ways and Means, mahaba pa ang magiging proseso bago ito tuluyang maisabatas. Kailangan din umanong pag-aralan kung saan kukunin ang magiging revenue loss sa naturang tax exemption sa ilang mga manggagawa at maliliit na negosyo. Pakinggan po natin si Congressman Miro Kimbo. Hindi po ito pwedeng i-take up ng Senado hanggang di kami natatapos. Dahil tulad ng appropriation, ang tax loss po, kailangan manggaling sa amin. Kaya kailangan po namin bilisan. Ang unang hakbang lang po, inaantay namin yung pag-submit ng DOF ng kanilang centralized version. Kasi mangyari po dito is, hindi lang naman po ito yung magiging magagalaw pagdating po sa pagbubuwis. Ay pati po yung minimum tax ng ating mga maliliit na mga negosyante na 2%, ay inaalis na rin po yun. At kailangan din po natin makapaghanap ng iba't ibang sources din po ng new revenue. So ibabangga po natin ito. Kung mawawalan po tayo dito ng 42 billion, dito po sa pagtaas ng tax exemption, kailangan po natin ma-recover yon sa iba't ibang mga produkto.
Samantala, sinalakay naman ang pinagsanib na porsa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang steel company sa Magalang, Pampanga dahil sa paggawa at pagbebenta umano ng substandard na bakal. Ito ay ang Shuazing Steel Incorporated sa barangay Nabaling. Ang naturang kumpanya ang sinabing supplier ng mga bakal na gumawa naman ng hotel sa Angeles City at Gumaho na may 24 nang namatay at 30 katao naman ang nasugatan. Armado ng search warrant natagpuan sa loob ng steel company ang nasa 3 bilyong pisong halaga ng radioactive bearing at substandard na finished steel products. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na 4 ang naaresto at halos 400 manggagawa na binubuo ng 347 ng mga Pinoy at 37 Chinese ang nailigtas mula sa hazardous condition. Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na waste of time o aksaya sa oras ang panunood sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara Duterte na gaya ng dati ay hindi siya nanood ng SONA. Wala rin umano itong plano na basahin kung ano ang nilalaman ng SONA. Pakinggan at panoorin po natin si VP Sara. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Nagkomento rin si VP Sara sa naging pahayag ng Pangulo na malapit nang makasuhan ng pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez na hindi nadawit sa flood control scandal. Git ni Duterte, huwag nang umasa pa na makukulong si Romualdez. Narito po muli si VP Sara. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon sa B-Box, tectonic ang pinagmula ng pagyanig na may lalim na 28 kilometers. Naramdaman ang intensity 3 ng pagyanig sa Tarragona, Davao Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, City of Digos, Davao del Sur, City of Bislig, Surigao del Sur at Tacloban o Talacogon sa Agusan del Sur. Nagalagak naman ng 90,000 pesos na piyansa sa Sandigan Bayan ang kinatawan ng party list na kinasuhan ng GRAF dahil sa di umano'y conflict of interest sa infrastructure programs o projects. Personal na nagtungo sa Clerk of Court si Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang kasamang kanyang abogado para mag-bail kasabay ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Si Ang ay kinasuhan ng ombudsman ng 14 na beses na GRAF dahil sa umano'y kaugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng malaking kontrata sa Department of Public Works and Highways. Batay sa investigasyon na habang nakaupo sa Kongreso, ang naturang kinatawan ay nag-iingat ng share sa kumpanya na nabigyan ng kontrata sa DPWH na nagkakahalaga ng 214 million pesos. Nag-issue din ng whole departure order ang 3rd Division ng Sandigan Bayan laban kay Representative Ang dahil sa nabanggit na graft cases. Samantala, patay ang 77 anyos na lalaki matapos namang kuyugin ang kawan ng mga bubuyog sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Hindang sa Leyte. Nakilala ng pulisya ang suspect o ang biktima na si alias Nur. Lumalabas sa investigasyon na nagtungo ang biktima kasama ang isang residente sa kabundukang pahanig ng lugar para manghuli ng ligaw na kalapati nang bigla silang atakihin ng mga bubuyog. Nagkahiwalay ang dalawa sa pagtakbo at bagamat nakauwi ng ligtas ang kasama nito, natagpuan namang wala ng buhay ang biktima ng balikan sa lugar dahil sa dami ng natamong tusok sa kanyang katawan. Naniniwala naman ang pamilya ng biktima na walang foul play sa pangyayari at isang aksidente lamang ito.
Itinanggi naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang mga balitang may-ari siya ng 72 million pesos na mansyon sa California sa Estados Unidos. Sa isang press conference, ginit na Matibag na wala silang anumang ari-arian ng kanyang asawang si Congresswoman Ann Matibag sa ibang bansa at nakadeklara ang lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang salin. Binigyang linaw ng NBI Director na kapangalan lamang niya ang nakatalang bumili ng bahay noong taong 2004. Naniniwala ang NBI chief na layunin lamang ng mga maling balita na siraan ng kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ng vice-presidente. Pinag-aaralan naman na ni Matibag na kasuhan ang news outlet na naglabas anya ng fake news. Narito po si Director Matibag. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it. 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. At saka ho yung mga naghahakot ng kalakal na ang gamit na sasakyan ay kinakargahan ng diesel. Ha? Nagpakarga na ba kayo? Abe, ngayon palang araw na ito, pumalo ang taas ng diesel ng 7.30. 7 pesos and 30 centavos per liter ito, partner. Tapos yung gasolina, pumalo po ng 6 pesos and 80 centavos. Habang yung kerosene ay 4.20. Kaya nga ang sabi nung iba pinadaan lang talaga yung SONA, nahiya pa. Hinintay. Hindi Pero pa. hindi, 'di ba usually naman Tuesday ang palitan, kumbaga taas man 'yan, baba o kumbaga kung hindi gagalaw Pero yung malaki ito, presyo. Malaki ito, partner. Kulang-kulang Medyo malaki talaga. 7 pesos and 30 centavos sa mga jeepney driver. Kumusta kayo? Kahit manawari naman na kayo'y nakakakain pa at ang inyong pamilya ng 3 beses sa isang araw. At maski pa paano ho, nakakapagbigay pa kayo ng baon sa inyong mga eskwela. Sa inyong mga estudyante, sa inyong no? mga estudyante. Yun ang pinakamabigat, partner, sa isang tatay. Yung ang anak mo ay papasok kinabukasan at kinakailangan niya ng baon. Ang problema ngayon, hindi kagaya nung, siguro ikaw, magkano bang baon mo nung araw? Maliit lang kasi umuwi ako sa amin pagtanghali, kumakain ako. Ayoko gumastos pamasahe lang. Ikaw magkano mauna ka? Wala, ako nung elementary, ako'y sabagay, naman ito 81 to 87, 81 to 87 ito. Pag ikaw ay may piso, ay malaki na yun. Sapagkat naman nakakabili ka pa ng pa 20-25 sa salapi na merienda Oo pala. Naabutan ko pala nung elementary ako. Pamasahe is piso. Yun yung naabutan ko. Tapos may nutriban pa doon. Nung umaga, kaya masarap yun. Minsan, okay na. Minsan may libreng gatas pa. Yung gatas na pulbor, yung pulbos, di ba? Oo, na may plug ng Amerika. Sarap. Ay, wow. Sarap naman. Imported pala, no? Galing Amerika. Diba? Kaya masarap, di ba? Yes, kaya ko pala naging DJ. No? Hindi, magaling mag-English. Yung era na yun, partner, yun yung parang simple pa kasi buhay, no? No? Tapos pag nasa probinsya ka, actually, ako, syempre nag-aaral ako sa Baguio, college ako, 50 pesos talaga binibigay nila sa akin araw-araw. Yun lang. College ka na? College 50. Na ako noon Wala pa akong cellphone noon. Pero yung mga classmates ko may cellphone pamasahe ron? Nandun na yung pamasahe. Pero umuwi ako sa akin para kumain ng lunch. Kaya pagkakatapos ng semestre, meron akong may savings ka. Madaya ito. Alam ba ni mama yan? Alam nila, syempre. Umuwi ako kakain. Tapos aalis ako ulit para sa klase ko sa hapon. Tapos nung elementary, piso ang pamasahe. Tapos nabutan ko na tumataas. Naging 125 na, 150, dos na siya. Pataas na ng pataas. Hindi ako nakakauwi nung malayo yung bahay ko, bahay namin ni Lola nung so meron kang tinitirahan? Hindi, bahay namin ni Lola. Kaso sa kabilang barangay yung elementary school Nilalakad mo? Yun, pag Lunes, Martes, medyo may ka pa nun may isda pa. May energy ka pa. Hindi. Ang baon mo sa binalot ay isda. Kasi from Sunday na namalengke, meron pa.
Kumbaga, Mga Monday, meron Tuesday. kang allotment. Monday, Tuesday, may isda pa yun. Oo. Paano pag patak mo Miyerkules ng na? Miyerkules, Ano nang baon mo? sap-sap na yun, o kaya hawot yung Ano ba tuyo. yan? Di ba? Okay. Ang problema pag Thursday, Friday na. Paano yun? Paano yung Nutriban? Pang-almusal yun, di ba? Petsa de peligro na yun sa amin. So ang pinakabaon ko na, ang pinakaulam ko nun sa binalot, yung bukayo. O yung candy na matamis, yung Tapos may kanin. nagawa sa nyog. Tapos kanin? Yun na lang, idadaos mo yung tanghalian mo. Basta may lasa yung kanin. Yung mga kaklase mo na medyo mayaman-yaman sa loob ng classroom kumakain. Oo. Ang ulam nun could be itlog. Mayaman ka na pag may itlog. Oh, syempre, pritong itlog. Fried diba? chicken, mayaman ka na. May mga ilang hotdog, di ba? Ako, dahil bukayo naman yung ulam ko, doon ako sumasampa ako doon sa bakod. Kasi yung bakod, mayroong malapad na parte. Humahapon ako ron, tapos doon ako kumakain. Hindi ka sumasabay dun sa mga rich classmates mo. Kaya naman parang nakakaano, no? Pag binabalikan mo. Pero, yun. oo. That makes us strong, sabi nga Yes. nila. Pero syempre nung time na yun, medyo nainggit kami natin, di ba? Inggit ka, na ano ka, inisip mo din, kailan ka kaya makakapagbaon ng ganun, di ba? Pero ayun, nakakatulong yung mga ganung experiences din. Pero diba? kung titingnan mo, yung hirap ng buhay noon, yung hirap ng buhay ngayon, nagkakatalo lang yan kung ikaw ay masipag o ikaw ay tamad eh. Oo. Kasi pag talagang pangkal ka at hindi mo ibababag ang katawan mo sa trabaho, ay talagang mahihirapan ka sa buhay, partner eh. Pero kung ikaw yung tipo ng Pilipino na hindi alintana ang init at ulan, kahit anong trabaho basta legal, papasukin, hindi ka mahihiya lang-alang sa pamilya mo. Makakaraos ka ng maalwan. But then, sa sitwasyon ng mga driver, iba eh. Iba, partner, lalo kung jeepney driver eh. Kahit pa mamasyada ka ng simula ka ng alas 4 ng umaga, babalik ka sa bahay ng 10 ng alas 10 ng gabi. Partner, magkano pa lang yun? sa mahal ng gasolina, ng krudo, tapos minsan may mangungutong pa sa iyo, masisiraan ka pa sa iyo ang pyesa, mapapalatan ka sa iyo ang gulong. Medyo, nagbibigay ka pa syempre ng konti kay Barker. Yes, diba? syempre. Daming ano. Totoo yun. Diba? Oo. May magbibigay ka kahit 5 piso, 10 piso, pero bawas Tapos, pa rin yun sa kita. May mga magpapalimos pa, maaawa ka, ayaw ng piso, babatuhin ka ng piso. Oo nga eh. Minimum dyan, 10 piso. Basahin na, at atin nga kausapin na, kahapon pa sana natin na makakausap ka, busy rin si Prof. Kalilong kahapon eh. Isang mapagpalang hapon, Professor Froilan Kalilong, sir, isang political analyst. Magkakumustahan nga muna ulit tayo. Prof, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Prof. Froilan. Yes, good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon, Karen. And good afternoon po sa lahat ng ating mga taga-sabay. Aabalahin muna namin kayo, pero itong interview namin sa inyo gagawin namin kung maaari kakaiba. Paano ba? Kayo ang bakit aming, hindi ko alam yan? kung kayo ang nasa kalagayan naming mga broadcaster, ano ang tanong ninyo tungkol sa SONA? Kumbaga role play, reverse role muna tayo, Prof. Ano yung tanong ninyo tungkol sa SONA na dapat na-address? Ano po sa tingin nyo yung overall tone o demeanor nung pagkakalahad ng talumpati ng Pangulo? At paano po ito sa tingin nyo na itawid sa ating mga Pilipino? Kumbaga, naintindihan ba ito? Naramdaman ba ito? Ano bang ibig sabihin? Diba yung overall tone? Ano ba yung gustong message na gustong ipahatid? Tama ba, Prof. Froilan? Ng buong mensahe. Na-communicate ba ng maayos? Pero sa tingin ninyo, Prof, kayo na rin ang aming pasasagot. Dahil tinanong nyo, sagutin nyo. Biglang gano'n. Joke lang, Prof. Pero ayan, kidding aside, Prof, katatapos nga lang po ng pag-deliver ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ito po ang kanyang ikalima, no? So, can we just get siguro yung question niya nga po kanina, yung tone. May ano ba ang sa tingin ninyo ang tono ng pag-deliver at yung nilalaman din ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Prof. Froilan, sir.
Well, para sa akin, it's a bit deliberate, cautious, and quite defensive, no, yung naging tono ng ating Pangulo. May mga pagkakataon kasi, no, dito sa kanyang talumpati na talagang unang-una niya kaagad na siguro binigyang diin yung issue ng corruption. And I think this is primarily because alam niya na isa ito sa pinakamahalaga na sinisingil or sisingilin talaga sa kanya ng taong bayan. I think maganda naman yung naging latag noon. It's just that mukhang kulang, no, na si Martin Romualdez lamang yung kanyang binanggit. And kung titignan natin, for the longest time, di ba, talaga namang sinasabi natin that Martin Romualdez is actually implicated, pero ngayon lamang talaga magkakaroon ng sabihin na natin, paggulong yung investigasyon laban sa kanya. No? And ang nakakalungkot din dito or nakakabigla, no, yung demeanor kung paano to tinanggap ni former Speaker Martin Romualdez. Kung maalala natin several months ago, nagkaroon siya ng parang interview, no, parang tell all, no, so tell the people, something like that, na binanggit niya that if he will go down, then he will take people with him. Pero ngayon parang kalmado tsaka composed yung kanyang naging pagtanggap dito sa gagawing investigation laban sa kanya, which, you know, maybe some of our countrymen are thinking baka meron ng prior agreement na ilatag at ginamit lamang siya para gawing mas kapanipaniwala yung SONA dahil nga may public clamor yung taong bayan regarding this flood control. Pero kung titingnan natin, mas maganda kung mas marami sana mga pangalan na nandun din sa plenaryo ngayon, ano? Ang mga ilan sa mga kontratista na congressmen at involved din naman dito sa issue na to. On that note, partner and Prof. Roylan, paano kung halimbawa ganito ang naging naratibo ng Pangulo? Masakit man sa aming damdaming magkakapamilyang Marcos at Romualdez, ang akin hong pinsan na si Martin Romualdez na dating speaker ay akin na hong pinakakasuhan batay sa mga ebidensyang nakalap ng ombudsman. At hindi lamang ho ang aking pinsan, kayong mga senador na narito, kayong mga congressman na narito, maging ang aking anak na sinasabing merong pagkasangkot dito, mga dati kong mga cabinet members na sinasabing nakinabang din sa flood control anomaly, kayong lahat ng tumanggap ng umano'y mali-maleta. Kung ang dating sinabi ko sa inyo ay mahiya naman kayo, ngayon ang sasabihin ko sa inyo ay may kalalagyan kayo. Paano kung gano'n na naging naratibo? Well, kung gano'n po ang kanyang binanggit, panigurado po, no, talagang palakpakan ng taong bayan. Pero yung mga maaring nandoon sa plenaryo, maaring pagkabigla ang magiging nasa kanilang mga mukha, no? Primarily because yun nga po, no, medyo mahirap talaga, no, para sa Pangulo na gawin ito, lalong-lalo na may mga kaalyado talaga siya na involved dito sa flood control. At alam naman natin, no, mayroong mga nagtuturo na mismong siya ay kasama at nakibahagi din dito sa issue na to. No? So, hindi, kumbaga parang hindi natin po pwedeng sabihin that it's only Martin Romualdez who should take all the blame, because apparently may mga iba pang nagtuturo, no, all the way to Malacanang, and I think this is what the president is saying is trying to prevent, no, from happening. Pero yun nga, kung ganun po hypothetically ang naging tema at nilalaman ng kanyang talumpati, I'm sure, no, talagang magsasaya ang pusang bayan ng Pilipino. Pero kung ganito nga po, no, na si Martin Romualdez lamang ang iimbestigahan, no, ito nga po ang operative term doon, iimbestigahan pa lang. So hindi natin alam kung ano mangyayari eventually, no. Sa akin kasi, sana kung gaano kabilis na ipakulong yung mga kumakalaban sa administrasyon. Apparently, sila rin naman yung mga kumakalaban sa ng mga nagtataguyod ng flood control investigation. Sana gano'n din kabilis, no, na maipakulong yung mga kaalyado ng Pangulo na involved din dito. So, doon sa nabanggit nyo, Professor Froilan Calilong, sir, alin po doon sa tingin ninyo? Yung deliberate, cautious, or defensive? Pero mukhang doon po tayo sa pinakahuli. Tama po ba?
Well, basically kasi kung titingnan natin, wala akong narinig na mga konkretong polisiya at bagong programa na inilatag ng Pangulo. No? It's basically more about continuity, continuing the programs that have been laid out from the past year. Itutuloy lamang ito sa ngayon. Kasi kung titingnan natin, umutang tayo na naman ng panibago sa World Bank. This is an addition to our almost 18 trillion or more than 18 trillion foreign debt already as of now, pero dapat kasi na nakakarga na rito at nabanggit na ng Pangulo na dito to gagamitin para sa ganitong programa you see the past the next 2 years supposedly kasi legacy building na to ang problema, hindi ko alam kung anong legasiya ang gustong iiwan ng Pangulong BBM because to be honest, wala talaga namang flagship program na maituturing na talagang dito matatak yung kanyang panunungkulan. Not even agriculture, not even rice self-sufficiency, not even infrastructure. Nagkaroon pa ng flood control scandal. So, wala akong nakitang masyadong bago na gusto niyang ilatag sa atin. Actually, it's quite ambitious pa nga, yung binabanggit niya na magpapadala tayo ng rocket ship sa outer space. I think that's very, very ambitious because I think deliberately, he's trying to give us the idea that we could reach greater heights, which I believe is okay. Insofar as motivational speech are concerned, I think that's fine. Pero ang punto is, napapanahon ba? At kaya ba natin? Kasi kung meron tayong mga problemang kinakaharap ngayon, problema sa kalusugan, problema sa pagkain, problema sa taas ng kuryente, problema sa inflation, problema sa kawalan ng hanap buhay, I think yun muna ang dapat tuunan ng pansin, hindi yung mga masyadong ambisyoso na mga vision na medyo mahirap talaga. Mahirap. Hindi, pero partner Prof, may mga inuulat na rin naman siya, mga accomplishment. And he mentioned different figures. Pero kung kayo, batay sa inyong panonood at sa inyong pagkakita, may nakita naman din kayo na positibo, Yes. masasabi namang nakinabang ang tao sa bagay na yun. Opo, actually, yung build more actually, meron din naman tayong mga nakita na natapos ng mga proyekto sa programa na yon. Syempre gamit dito yung PPP, Ang mahalaga na tignan din natin dito sa larangan ng kalusugan, yung zero-based billing, I think natupad naman yun. Yung YAKAP program na kung saan nagbibigay ang gobyerno ng libreng check-up, libreng laboratorio, at yung YAKAP gamot na kung saan 20,000 pesos of free medicines, napapakinabangan na to ng taong bayan ngayon. May mga hakbang din naman na ginawa, particularly sa health, sa education sector, na sa tingin ko naman nararapat dahil napakalaki ng budget na inallocate para sa health sector, that's 700 billion. So I think these are some good measures, or some good programs na nagawa naman ng ating Pangulo nung nakaraang taon. Pero medyo na-overshadow kasi talaga to ng issue, particularly sa corruption, issue ng matinding inflation dahil sa crisis, lumalalang sitwasyon ng ekonomiya, mahinang economic imperatives na nararanasan natin ngayon, yung mga oligarkiya na nagpapahirap sa ating bayan sa mataas na singil ng kuryente, mga tollways, and many others. So ito yung talagang masasabi nating hindi nagbigay ng konkreto at agarang solusyon ng Pangulo. So ang hinahanap niyo po, Professor, tama po ba, ay yung legacy, kung ano po yung legacy na kanyang binibuild. May mga analyst po, may mga think tanks, may mga eksperto na nagsasabi na it's more of the economic naman po. Gusto niya na after his administration, the end of his administration, kung hindi po siya tatakbo ulit for office, ay yung ekonomiya na gusto niya po ay naging matatag. Kumbaga ay dito rin po natin unang, o siguro for most of our kababayan, yung mga proyekto, mga kasunduan with other countries. Isa na dito yung Pax Silica po. Pero medyo marami pa pong kailangan pag-usapan dito kasi marami pong maapektuhan din po dito, both in a negative and a positive way. So, do you agree po ba na it is also one of his priorities din po
he's been traveling a lot, kumbaga whether it be official visits, state visits, or working business visits po, no, para lang po makahikayat ng mga investors. Yeah, pero ang titignan po natin dito unang-una is yung cost efficiency ratio nung kanyang mga travels abroad, no? Alin ba rito talaga yung nag-materialize into actual projects and programs or yung mga tinatawag nating solid investments at hindi lamang mga mga Pledges, yung tinatawag natin na mga pledges, no? So titignan natin magkano ba ang ginastos ng kanyang contingency ng kanyang delegation every time they go abroad, and magkano naman yung bumalik, no? So I think tignan natin 'yon maigi, no? Pangalawa, yung mataas na singil kasi sa kuryente, no matter how hard you try to market the country, no, actually marketable ang Pilipinas, no? Definitely we have a very good human capital here, highly educated, highly skilled personnel, maganda yung kanilang work ethics, pero ang problema kung napakataas ng singil ng kuryente, no, dahil nga dito sa naglipa ng mga kung ano-anong charges, no, na ikinakarga sa consumers nitong Meralco, talagang hindi tayo. Go ahead po, Prof. Prof? Yes, medyo mahirap po talaga, no, kung titignan po natin dahil nga hindi naman po sapat, no, hindi sapat na yung mga pagta-travel na to, no, para talaga masabi natin na nagkaroon ng tangible effect, no. Tignan natin dito yung cost efficiency ratio, no. Sa ilang ulit siya nag-travel, magkano ang ginasta ng kanyang team, ng kanyang contingent, at magkakano rin naman or ilan yung pumasok ng mga pledges, no. So pero kanya lang may mga pahayag yung iba't ibang mga ekonomista, business leaders na tayo sa Asia pinakakulela tayo na naman sa sa foreign investment, Professor Proilan, dahil ang kanilang tinitingnan nga ay yung biglang nakakagulat at nakakagimbal na nangyari sa flood control corruption. Paano ito, Prof? Kung well naman sana lahat naman tayo nananalangin. Kung talagang walang mapanagot dito at yung sinasabing mastermind na si Ginoong Martin Romualdez ay hindi naman talagang tuluyang mapapakulong at mapaparusahan at mababalik yung mga perang nawala, anong mangyayari? Paano lilisan ang pangulo ngayon at anong klaseng anong tatatak sa isip ng tao sa kanyang pagkapangulo kung sakali o walang mangyayari rito? Well, maliwanag po na hindi niya nabago yung impresyon na nakatali, no, nakatatak sa kanilang apelyido. You see, this particular term of office nito ni BBM supposedly is redemption time, no. Ito sana yung pagkakataon na pasinungalingan niya yung mga binibintang sa kanilang pamilya for the longest time. Pero kung aalis siya sa kanyang panunungkulan na hindi ito mariresolve, definitely there will be an erosion in public trust, hindi lamang sa gobyerno, no, kundi sa kanya bilang isang pinuno, dahil unang-una, it's not just a question of how bad the country is being run, no. It's also a question of how integrity has been very much compromised in his administration. And so this, I believe, ito yung tatatak sa isipan ng mga kababayan natin na yung pangalan Marcos, so yung kanilang apelyido, talagang nakatatak dito yung ganung impression na mahirap na talagang baguhin for the generations to come. Kasi partner, the way I see it, habang nag-scrutinize ako ng mga komento sa iba't ibang forum, kahit anong gawin mamigay ka ng abono, mamigay ka ng 20 pesos na bigas, magbigay ka ng AX, ng AKAP, whatsoever. Palagi Prof, bakit ganoon? Palaging bumabalik na hinahanap ng tao yung flood control corruptions punishment doon sa mga sangkot. Was it because sinasabi na itong talagang corruption na ito ay na-break nito ang kahit na anong korupsyong nagdaan sa sino mang administration, including the corruption involved in the so-called Marcos regime, Professor Proila?
Yeah, definitely, no? Kasi kung titingnan natin, this is really the biggest, in the history, I mean, it already amounted to trillions of pesos, So, talagang malaki to, no? Kung titingnan natin. Pero more than the amount, I think it's dito kasi sumasalamin, sa flood control, yung talagang kawalang pakialam ng gobyerno doon sa nararanasan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga may hirap nating kababayan na nasasalanta nito, no? Again, it's not just a question of survival. It's a question really of life and death. Na kapag binaha ka, pupwede ka talagang mawala pupwede kang mamatay. So hindi lang tayo basta pinagnakawan dito ng pera, kundi pinagnakawan din tayo ng buhay. No, lalong-lalo na yung mga namamatay nating mga kababayan kapag may mga pagbaha. Alam naman natin, paulit-ulit ito because this is a cycle. Paulit-ulit nating itong maalala, especially kapag panahon ng tag-ulan. No? So, hindi ito basta-basta mawawala sa subconscious ng ating mga babae, lalo na nakikita nila na wala talagang konkretong direksyon itong investigation na to. Oo. Ano yung partner? Kahit na mamigay ka nga ng libreng bigas, bigyan mo ng babaan mo ang tax ng babaan mo ang taxable bracket. Wala, hindi ho ito, hindi magagamot ito. Baga, paano yan? Wala talaga, walang gagamot doon sa anomalya na yun kahit paanong gawin mong ika mo'y kalinga sa taong bayan sa pamamagitan ng mga social services, benefits, Professor Froilan, talagang... Kasi po, yun po, anong nangyari kasi is that yun lumalabas na parang appeasement. Itong mga social safety nets na to, lumalabas parang appeasement sa mga kababayan natin. Unang-una, alam din naman nila kung saan ito nanggaling. Pero ang mas tinitignan kasi nila is kung ano pa yung mas malaki na bahagdan na nawawala na sana naibibigay din sa kanila pero pinagkakitaan at ibinulsa lamang ng ilan. Kaya mas masakit yung tanggapin para sa kanila na mayaman pala tayo, marami pala tayong pera pero naknang ewan, kinuha nila lahat. Tapos ito lang ang bibigay sa atin mga nalang kumagat barya-barya, tingi-tingi lamang tapos sila nasa kanilang malalaki na amount. So yun mahirap talagang tanggapin para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na ang mga nakukulong yung mismong mga lumalaban sa flood control, para sa kanila talagang may paglilihis at may pagtatakip na nangyayari at pag may pagtatakip at ibig sabihin, mayroong talagang baho na talagang pilit na tinatakpan. At ito yung gusto nating malaman. Ang tangi lamang siguro makakapag-alis galit at itong puot ng taong bayan is pag nakita talaga natin na nakakulong na itong mga tao na to na talagang direktang involved sa flood control. Problema, yung mismong dapat talaga nakakulong, pinalaya ng ombudsman at ginagawin pang state witness even if he is most guilty, gagawing state witness kasi nga kaalyado nila. So, yun yung masakit tanggapin para sa mga kababayan natin po. Alright. Okay. So, Prof, on that note, we would like to thank you. We're hoping, all of us are hoping na sa susunod na zona ay itong ating pinag-uusapang ito ay kabaligtaran na. Mayroon na silang may pakikita talaga ng konkretong hakbang, solusyon at hindi na sila masisisi kung ano man ang kanilang ipinangako. Thank you so much, Professor Calilong. Sir. Thank you po. Thank you, Prof. Alright. Thank you. Kaya lang kanina ito nga at ang sabi ng Ombudsman, pinagsusumite ng Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez ng counter affidavit. So nasa submission pala ng counter affidavit. Medyo mahaba-haba pa ho ito. Bago ho natin talagang maliban na lang kung talagang may ibang prosesong legal na gagawin po rito ang ombudsman. But then again, kung yung proseso talaga, kasi counter affidavit, titingnan pa ng ombudsman kung mayroong probable cause, tapos doon pa lang, anyway, hay buhay. Yan na lang ang po pwede ho nating siguro ihinga, sapagkat wala tayong magagawa sabi nga nila partner, power corrupt, absolute
power corrupt absolutely. Tama ba yung aking... Ano? Absolute power corrupts absolutely. Oo, yan ang kanilang sinasabi riyan. Si Myline ito. Talagang Myline ang kanyang pangalan. Myline Jamili. Ba? Myline o Mylini? Oo, ng Negros Occidental sa ating... Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ay, nasa linya na natin si Miss, paano ba nga? Myline Myline Hamili ng Negros Occidental. Hi, Ma'am Myline. Myline, hello po. Anong pronunciation? Paano namin babanggitin ang pangalan Pwedeng mo? May na lang. Myline? Hello po. Hello? Myline. Mukhang wala siya sa linya. My devotion. Hello. Myline. Myline. Hello po, Miss Myline. Wala, tinatawagan pa. Wala tinatawagan. Batiin ko lang pala ng isang magandang hapon ng Batch 97 ng University of Baguio Science High School. Di ko kayo nabati kahapon. Sorry mga classmates. Hi to JB Sotero. Batch 97 ka nag-graduate ng high school? High school. 97? 97. Year. 2 years na akong graduate nung gumraduate ka ng high school? Uy. 2 years? Hindi, 1995 ako nag-graduate ng college. Ikaw second year college. Batch 1997, pagka sa University of Baguio, doon kami nag-first year. Batch 97. Parang sa UP. Ano year mo nung 97? Kasi anong year ka ba nag-graduate ng college? 97. Ay, hindi tama. Graduate kami ng 97, 98. High school? High school. Kita mo? 4 years lang high school nun, di ba? Nako, sabi ko na nga ba eh. Tapos, ready na po ulit si Myline. Myline, hello! Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ano ang pangalan mo? Myline o Myline? Myline po. Myline talaga. Myline, pero pero yung spelling kasi L-I M-Y-L-I-N-E. Tama po ba, ma'am? Opo, ma'am. Ibang Pero Myline. Myline ito. Sige. Myline Ito Hamili. na ang tanong ni Ate Karen. Ito na, Ma'am Myline, ano po ang istasyon ng radyong numero 1 at number 1, lalong-lalo na sa mga taga Negros Occidental. Kaka-celebrate lang natin ang ating 87th anniversary ngayong taon. Ma'am Myline? Wala na pong iba kundi DZRH po. Ayun! Talaga? Confident! Wala nang iba sa puso mo, kami lang. At dahil dyan, meron kang 500 pesos in GCash. Congratulations Thank po, you, ma'am. Myline. Salamat, samantala muna. Ay, flash report. Report. Wag muna ho kayo magpapaharurot, lalo din ho sa may area po ng Pasay City, partikular sa anumang bahagi ng Cross Boulevard along CCP Complex dahil halos zero visibility na dahil sa malakas na buhos po ng ulan. Naku. Sa may bahagi po ng CCP Complex at most probably sa lahat ng area na ito ng Pasay. Ayan, ang video yan na pinadala ni Ingat kayo. ni Sister L. Oo nga naman. Oo nga. Abay, Ang taas, Sister L. Anong floor yan? Ang taas. Oo. Madilim nga. kita mo Makapal ang ulap. Oo, si Sister L, nasa... Buti pa siya, nasa bahay na. Oo, nasa barong-barong yan eh. Anong floor yan, Sister Ella? Taas Wala nang makita. Grabe, no? Sige. Ingat po tayong lahat. Lakas ng ulan. Kumusta? Yung mga reporter natin na nasa labas, baka pwede namin kayo malambingan. Kung ano nangyayari na dyan sa inyong area. 6:14. Babalik kami, ako si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Nga pala, partner. Bukas, maaga ka. Labanan na naman ng ng patalino. Ano yan, impeachment trial, on a Wednesday. Pagalingan na naman sa pag-intindi ng mga jurisprudence at mga
testipicandum at Oo nga eh. Dudugo talagang ilong at tenga mo dyan. ay kasi ho Pero at least marami tayong natututunan. bukas ho ay impeachment uli for the week. Pero iba yung schedule bago na. Bago na, umaga po, kaya bukas ng umaga, tayo po nasa Senado na bago mag alas 8. Wow. Hanggang At hanggang hapon na ho tayo roon. Ngayon, yun yung mga nakasubaybay, ngayong week na ito, Wednesday lang, bukas lang. Then next week na uli, Monday Monday, Tuesday, Wednesday. Sa Thursday, Friday po kasi wala. Pahinga. Po yan. At ayun para sa mga senador naman doon sa kanilang mga other matters. Session, committee hearing. Alright, sige. Andiyan na ba si Noche? Situationer sa Pasay City. Noche, exact 2-0 mo. Yes, Henry, umuulan pa rin ngayon dito sa may lungsod ng Pasay, kaya yung ilang mga delivery riders o maging yung mga motorista na gumagamit ng motorsiklo ay biglang sumilong dito sa may bahagi ng Roas Boulevard dahil sa buhos ng malakas na ulan. Kanina dito naman tayo sa may Maynila ay tumigil na yung ulan, pero maitim pa rin ang kalangitan na Henry at Miss Kay. Nagbabadya na namang bumuhos yung malakas na ulan. Pero good thing naman, Henry, dahil so far ditong kahabaan ng Top Avenue dito sa Maynila papuntang area ng Pasay ay wala pa naman tayong nadadaan ng mga pagbaha. Yung bahagi naman ng Kapulong kanina, yung North Harbor, dito pa rin sa Maynila ay na matraffic lang, Henry, yung pagdating dito sa may area ng Kapulong Street dahil yung ilang mga sasakyan na mga nakaparada dito sa may bahagi ng Kapulong Street, yun ang sanhi ng pagbabagal sa daloy ng trapiko. Pero dito sa ating kabuhang pag-iikot sa mga oras na ito, wala naman tayong nadaanang untoward incident. Aristo 7, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, manifestation ng prosecution na article by article ang presentation ng mga ebidensya ng parehong prosecution at depensa natanggap na ng impeachment court. RH28 Raymond at Baas, ibalita mo yan, Raymond. Kinumpirma ni Attorney Reginald Tonggol na siyang spokesperson ng impeachment court na natanggap na ang manifestation ng prosecution na gawing article by article ang presentation ng ebidensya ng prosecution at depensa. Ayon kay Tonggol, pabor ang prosecution na sa tuwing matapos sila sa presentation of evidence sa bawat articles of impeachment, ay agad na susunod na magpresenta ang panig ng depensa bago sila magsimula ng bagong articles of impeachment. Ang hihintay na lamang ay ang tugon ng panig ng depensa o mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tonggol, sakaling makapagsumiti na ng manifestation ng depensa ay maaari na itong desisyonan ni Presiding Officer Francis T. Escudero bukas bago sila tumawid sa presentation ng Article 1 hinggil sa hindi tamang paggamit ng confidential funds. Kung sakali at papabor ang depensa sa kagustuhan ng prosecution ay posibleng makansela ang presentation bukas ng Article 1 at sa Lunes ay ang depensa ang magpipresenta ng kanilang ebidensya sa Article 4 o ang ginawang pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, National Bureau of Investigation sinisilip na kung may kinalaman sa SONA ang pagsabog sa Department of Justice at natagpo ang IED sa tapat ng Senado. RH28 to RH15, Giselle Ricaport. Giselle. Sinisilip na National Bureau of Investigation kung may kinalaman sa State of the Nation address ng Pangulo ang pagsabog sa labas ng DOJ at ang natagpo ang improvised explosive device sa labas ng Senado kahapon. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, biniberipika na nila ang anggulong ito sa tuwangang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isinasalang na anya nila sa forensics yung mga nakuwang ebidensya
sa kambal na security incident. Sabi ba ni Matibang, nagsasagawa ng Bureau ng backtracking at nire-review na rin yung mga CCTV footage upang matukoy yung pagkakakilanlan ng mga salarin. Wala pang natutukoy na person of interest sa insidente kahapon. Pakinggan natin sa NBI Director Attorney Melvin Matibag. So sa ngayon, we are looking at the CCTV in the area also. So we can get the lead. Siguro the next question, i-advance ko na rin, parang ito yung testimony ko. Bakit kaya ginawa? So we can only somehow second guess na this is somehow connected to the state of the nation of the president. So those are all subject of investigation. Those are all theories that we yet to validate. And I'm also seeking the help of Yusek Benji Acordon in this matter. Alas 12:17 ng hating gabi kahapon, nagkaroon ng pagsabog sa labas ng DOJ compound habang na-discover naman yung IED sa labas ng Senado ilang oras bago yung ulat sa bayan ng Pangulo. Una nang sinabi ng PNP na malaki yung posibilidad na magkaugnay yung dalawang insidente at maaring panakot lamang ito. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, DILG nagbabala sa mga kawani nito laban sa pagtanggap ng regalo at pabor kapalit ng serbisyo. RH23, Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Sa rin, pinalalahanan ng DILG ang lahat ng mga opisyal at kawani nito na magpaigpit ay pinagbabawal. At may kakulang parusa sa ilalim ng mga biral na batas ang pagiging ng mga solicitation, pagtanggap ng mga regalo, pabor at iba pang mga bagay na may katumbas na halaga ito'y kaugnay ng kanilang mga opisyal at tungkulin. Sa isang memorandum, sinabi ng kagawaran ng DILG na nakatanggap ito ng mga ulat hinggil doon sa ilang kawani na maring gumagamit ng kanilang mga posisyon upang humingi ng pera, regalo, pabor at iba pang mga uri ng kapalit mula sa mga pribadong individual, ahensya ng pambansang pamahalaan at mga lokal na unit ng pamahalaan. Binigyan nga din ng DILG na ang katungkulan sa pamahalaan ay isang tiwala ng bayan at ang integridad, pananagutan at profesionalismo ay dapat anyang manatiling pundasyon ng serbisyo publiko. Muling pinalala ng DILG na ang Section 7 ng Republic Act number 6713 o ang Good of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees ay tahasang nagbabawal sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na humingi o tumanggap ng direkta man o hindi ng anumang regalo, pabor at libang at pautang o anumang bagay na may katumbas na halaga habang ginagampanan ng kanilang opisyal na tungkulin kaugnay sa anumang transaksyon at maaring maapektuhan ang kanilang gawain sa kanilang opisina. Samantala, Ms. Karen, itong border ng bahagi ng Fairview at Bulacan ay bumagsak na yung malakas na ulan at nararamdaman na rin dito sa bahagi pa rin ng Caloocan ang napakalakas na ulan na kanina ay napakaitim ang kalangitan na ngayon ay nakakaranas na ng malakas na ulan maging itong bahagi ng Kamanaba. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Samantala, taas buwis sa vape sweetened beverages at single-use plastic. Isusulong sa kamera. RH12, Milky Rigunan. Milky. Ipinapanukalang dagdagan ng buwis na ipinapataw sa vape, sweetened beverages at single-use plastic. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Committee on Ways and Means, ang dagdag na buwis ay gagamitin sa mawawalang kita mula sa mungkahing tax relief package sa mga manggagawa. Sabi ni Kimbo, 50 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag naibigay ang tax relief package batay na rin sa pagtaya ng Department of Finance. Dagdag pa ni Kimbo, kapag itinaas ang tax exempt ceiling sa 13th month pay at iba pang mga bonuses, aabot sa 50 billion pesos ang mababawasan sa government revenues. Paliwanag pa ni Kimbo, prioridad ng kanyang komiteng itaas ang tax sa vape products at may tuturing na fastest growing public health concerns lalo na sa ating mga kabataan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring
Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na. Punta Sino naman bang tayo pangalan sa natin? Nueva Vizcaya, partner. Ayan. Derek Ramsey. Oo. Hindi pala. Si Derek Mariano. Derek Mariano. Hello, Sir Derek. Hello po, good evening po. Good evening Yeah, din. sige. Kasing gwapo ka ba ni Derek Ramsey? Mas gwapo pa. Sorry naman. May mistake. Ito po ang ating question para mabilisan na at mapa sa inyo na ang 500 pesos, Sir Derek. Ano po ang impilan ng radyong numero 1 sa Pilipinas? Numero 1 sa mga taga Nueva Vizcaya, Sir Derek. DZRH. Ayun. Congratulations, Sir Derek. Thank you, Derek. Thank you po. Yun, dahil hoy, kami overtime na. Ganun talaga. Diyan ba si attorney? Wala pa. Pero kami magpapaalam na rin. Usapang legal, ano? In a while. Tuesday. Si Attorney Rina Seco. Ayan. Subayin niyo na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi naming paalala sa ating lahat kung nais guminhawa ang buhay. Manampalataya magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa bagkus laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Dagdagan pa, lalo ng pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth at sana yumaman po tayo lahat sa legal na paraan. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado.